Hello, mga katsukaran. Ito naman ang inyong kaibigan, Badong si ako. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga intel ng China na parang umano na ito, kumikilos na eh. Parang nagparamdam na sila na kumbaga sa langgam, minsan nangangagat na. Itong topic na ito, pati dyan sa ng China, mga intel, naikwento ko na ito nung pa, siguro mga mahigit na isang linggo, siguro mga 10 araw na siguro, dun sa vlog ko na bakit tayo binubuli ng China. Kasi na ano ko doon, na noong panahon ng Hapon, 10 to 15 years, bago pumasok dito ng Hapon, mayroon na dito mga intelligence ang mga Hapon. Tulad din itong ginagawa ngayon ng mga Chinese. Matagal na ito. Matagal na dito sa Pilipinas ang mga espiya ng mga Chinese. Kaya ngayon, sa mga high-tech ng mga teknolohiya natin ngayon, umano na sila, medyo nagiging agresibo na. Tulad na nangyayari ngayon doon sa Ayungin Seoul. Tandaan natin, doon sa Ayungin Seoul, alam naman siguro ito ng lahat na kiniklim ng China, kiniklim din natin nga sa atin. Kunwari, nag-ano tayo niyan, mga boundary, nag-aagawan. Pag hindi natin yan maresolba, yung mga boundary, sa mabuting paraan, talagang magkakaroon yan ng gulo. Kaya bago niyang ginawa ng China, kaya ngayon agresibo na sila, mayroon na dito pinapaano ng mga espiya nila. Mayroon dyan, alam naman natin kung sino dito ang mga Chinese Filipino mga propaganda. Mayroon na dito, alam na natin yan, kasigaran dyan, nadyan pa nga yan sa Kongreso. Sila ang nagkukuhan sa mga Chinese. Mayroon din sila mga strategy na ginagawa. Tulad ng yung United Front, alam na niya ng mga military. Ang nakapagtataka nito, doon sa hearing sa Senado, mayroon doon sinasabi na kaya daw nalalaman ng mga Chinese, lalo na doon sa pag-resupply ng pagkain doon sa Ayungin Seoul ng mga sundalo natin doon sa Sierra Madre na barko, baka daw mayroon espiya, kaya nalalaman ng pagpunta nila doon sa Ayungin Seoul, nandoon na ang mga Chinese Coast Guard. Ang mga ganung kaisipan, nasaan ang kanilang intelligence fund? Ba't ngayon lang nila nalaman? Ganun pa ang sinasabi nila. China may have intel on resupply on mission to Ayungin Seoul. Ba't nila nasabi? Ibig sabihin, stagnant yun mga ginagawa nila parte doon sa pag-ano ng kanilang mga espiya, mga intelligence fund. Bakit nila hindi niya ginagamit? Sayang yung mga katulad nila dapat mayroon silang alam na dapat sila mayroon katulad ng sa pelikula, mayroong mga James Bond. Bakit hindi nila kinukuha ang mga matitigas na atin dito sa Pilipinas, mga secret agent? Nandiyan si Agent X44, magaling na yan.
Nandiyan si Lagalag. Ang dami tayo dito. O baka naman itong mga sikreta na ginagawa ng mga ng itong ating mga sa military, nakukulangan ng supply. Baka hindi sila binibigyan ng panggasolina man na lamang. Kaya nagkakaganon, hindi nila malaman. Isang simple lang ng kuan. Ibig sabihin, doon sa mismo nga tinitirahan ng dinulungan ng barko na nag-resupply doon sa iyong insyol, mayroon na doon mga tik-tik ng mga espiya. Na siguro pagdating ng halimbawa alis na ang barko, oy, mga kasama diyan mga insik. Nandoon na naman itong kuan, magdadala ng mga supply doon sa Sierra Madre. Bombay na niyo dito ng tubig. Yan ang nangyayari sa atin. Mayroon sila intelligence fund. Ba't hindi nila ginagamit yun? Sayang lang yung ginagastos dyan ng ating gobyerno na hindi ginagamit. Ang laki pa naman yan, intelligence fund. Bakit hindi sila magpakalat ng mga tao? Katulad ng noon, doon sa amin, mayroon doon isang tao na anong ginagawa niya? Yung pala, espiya pala siya. Anong ginawa doon? Wala sa kanya nakakilala yung espiya siya. Nandun lang siya paikot-ikot. Kung saan siya pumupunta, nagibinta ng itong mga kumot, kung ano lang binibinta niya. Sa isip ko, kung saan ako, minsan nakikita ko yan eh. Minsan, siguro mga mahigit na siya doon 1 taon o 2 taon. Napaikot-ikot. Isang bisis, minsan nga kasi nag-aaral pa ako noon eh. Umano siya, kasi yung bahay namin noon, mayroon tindahan. Hanggang maghapon na doon siya kasi tapos na sa pag-ikot. Medyo madilim na, pinatulog siya doon ng aking mga magulang. Ngayon, kinabukasan, nagpasalamat siya. Sabi niya, sa tanang maghigit na ako dito 2 taon na paikot-ikot, kayo lang ang nagpatulog sa akin, nagpahiga dito sa inyong bahay. Siyempre, doon mo pinatulog, siyempre pakainin mo, pinalmusal mo, kinabumagahan. Kinabumagahan, bago siya umalis, nagsabi niya siya sa akin, kasi nagkwentuhan ko, yung ano mo ba, sir, saan ka ba talaga? Kasi kung saan kita nakikita. Kasi, sabi ko sa kanya, minsan doon ka sa ganitong bayan. Sabi niya, salamat na itanong mo yan sa akin. Alam mo, ito na ang huli nating pagkikita, sabi sa akin. Taga Maynila ako. Tinginti ako ng PC sa Philippine Constabulary pa noon. Uuwi na ako bukas sa amin. Kaya sabi niya, sinabi niya sa akin, taga San Juan ako. Kung sakali mapapasyal ka sa Maynila, puntahan mo ako. Doon ka tumira sa bahay. Kung anong problema mo, tutulungan kita. Kaya bilba ako sa ugali ng iyong mga magulang at pati ikaw. Kasi, siyempre ako na, kuan, pinupintuan ko rin siya kung ano-ano pa nga kuan. Ngayon, ibinigay sa akin ang address niya sa San Juan. Nang makatapos na ko ng pag-aaral, hinanap ko na yung matagal na panahon na hindi na kayo nagkita kasi wala pa naman yung cellphone. Siya pala si Krita. Dapat yan, ang ginagawa dito ng mga military natin, yung intelligence fund nila, dapat mayroon na sila dyan. Yung sa dinulungan ng kuan, yung barko na nag-resupply, sigurado dun sa lugar na yan, mayroon dyan mga espiya na yan. Dapat yan ang ano ng mga military natin. O baka naman ni mismo dun sa hanay ng mga military, mayroon din dyan mga mga espiya. Nakikiusap ako sa mga military. Isayang yung mayroon kayong confidential. Yung confidential fund para yung sa mga non-military personnel na pwede ninyong gamitin. Alam na ninyo yan. Dapat wag na kayong
Igastos na ninyo lahat yan para malaman ninyo yan. Para maputol na itong mga ginagawa ng China. Magtulungan tayo. Ito sa ano ko lang, pero alam na ninyo yan. Ang sa akin lang, bakit nagkakaroon pa ng ganyan haka-haka ninyo? Na kayo baka na-infiltrate. Ba't military kayo, nagbaka-baka pa? Wala na yung baka-baka. Kailangan sigurado kayo sa intel ninyo. Ito alam naman yun, itong kahit na sa dito, sa maging sa audio ko, pasensya na kayo kasi alam mo naman, ang ginagamit ko lang sa pagbablog, itong cellphone ko lang. Alam natin, wala tayong mga pambili sa mga mga aparatos, mga camera, o microphone. Wala tayong yan. Kaya kumbaga sa katayuan sa buhay, mahirap tayo. Ginagawa ko itong pag-vlog ko, para at least makatulong din kung kahit paano, kung sakali man mag-asenso itong pag-vlog ko, marami rin ako matutulungan. Siyang ang pangarap ko. Kaya nga, nung panahon ni Marcos, sabi noon ng isang ni Marcos, ang sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Ito namang si Ariel Orita nagbiro, sa ikauunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Ano nangyari sa kanya? Pinabisikleta siya diyan paikot-ikot sa Camp Crame. Kaya ngayon, ang ko naman, mayroon din akong bagong pinaka-slogan. Sa ikauunlad ng bayan, subscription ang kailangan. Kaya, kung gusto niyo umunlad ang bayan, pindot na kayo. Mag-subscribe na. Hanggang dito na lamang. Sana nagustuhan mo itong ko. Ito, paalaala lamang sa mga taong nakakalimot. Itong video ko, wala itong binabago, wala itong edit-edit tulad ng iba ng mga mayroon mga marunong mag-edit. Tayo hindi tayo marunong mag-edit. Ito na lang. Diretso na lang tayo kung ano maisipan. Pero itong sinasabi ko, nanggaling ito sa aking kalooban. Kahit paano, sa konting kaalaman ko, makatulong tayo sa ating bayan. Isang pagpapaalaala. Alam mo, hindi naman masama ang pagpaalaala sa mga taong nakakalimot. Hanggang dito lamang, mga katsukaran. God bless us all. Salamat.